Kumusta mga kaibigan? Ako si Midnight Storyteller. Sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng takot at misteryo mula sa ibang bansa. Isang kwento ng isang OFW na nangarap lang ng magandang buhay para sa pamilya. Ngunit kababalaghan ang kanyang natagpuan. Ito ang serye na pinamagatang Ang Silid ng OFW. Handa ka na ba? Tara, samahan mo ako at sabay-sabay nating tuklasin ang dilim na bumabalot sa kanyang kapalaran. Pagdating si Marisa ay bagong salta sa Middle East, bagong trabaho, bagong buhay at bagong silid sa dormitoryo ng mga OFW. Habang bitbit ang maleta, napansin niyang may kakaibang pakiramdam ang kwarto. Parang malamig kahit sarado ang lahat ng bintana. Pero dahil sa pagod, hindi na niya ito pinansin. Ang unang gabi, pagkahiga ni Marisa, tila ba hindi siya nag-iisa. May marahang yabag na narinig mula sa sahig, paikot-ikot. Tumayo siya at sumilip sa paligid, pero walang tao. Pinaliwala niya ito. Iniisip na baka dahil lang sa kaba ng unang gabi sa ibang bansa. Ang aparador kinabukasan, habang nag-aayos ng gamit, biglang bumukas ang lumang aparador sa sulok ng kwarto. Wala namang hangin at tiyak na isinara niya ito kanina. Nagpatuloy siya sa ginagawa, ngunit ramdam niya ang mga matang nakamasid mula sa dilim. Ang kaluskos muling sumapit ang gabi. Habang nakapikit, may narinig siyang mahihinang kaluskos mula sa ilalim ng kama. Tumigil lang ito nang bigla siyang bumangon at sumilip. Walang laman, tanging malamig na hangin lamang. Kinabahan siya, ngunit pinilit niyang matulog. Ang babae sa kama malamig ang hangin nang magising si Marisa. May mabigat na presensya sa silid. Sa dulo ng kama, may nakaupong babae na nakasuot ng abaya, nakatalikod, mahaba ang buhok. Dahan-dahan itong lumingon at nang makita niya, wala itong mukha. Mga kwento ng kasama kinabukasan, ikinuwento ni Marisa sa mga kasamahan ang nakita niya. Isa sa mga veteranong OFW ang nagsabi, "Yan ang dahilan kung bakit walang gustong tumira sa silid na yan. Matagal nang may nagpaparamdam diyan." Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Marisa. Ang diary. Habang naglilinis ng kwarto, may natagpuan siyang lumang notebook sa ilalim ng kama. Gula-gulanit at may mga pahinang nabasa ng luha. Sa unang pahina, nakasulat, "Kung sakali mang may makabasa nito, tandaan mong hindi ako pinakinggan." Mga lihim na pahina. Habang binabasa niya, nakasulat doon ang mga hinaing ng isang babae, isang OFW na nagngangalang Rosa. May mga pahina ng iyak, takot, at paulit-ulit na pagsusulat ng salitang, "Umuwi na ako." Ang pagpapakita kinagabihan, nagising si Marisa sa malamig na hangin. Sa sulok ng silid, nakatayo ang isang babae. Habang lumalapit ito, unti-unti niyang nakilala ang mukha ay katulad ng nasa litrato sa diary, si Rosa. Ang bulong, bago pa man siya makasigaw, biglang dumilim ang buong silid. Malapit sa tenga niya, may malamig na bulong, "Tulungan mo akong makauwi." Kumakalat ang kwento. Dumating ang araw na pati ibang OFW sa dorm ay nakarinig na rin ng mga kaluskos at bulong mula sa silid ni Marisa. Kumalat ang balita at unti-unti ng takot ang bumabalot sa buong dormitoryo. Ang bisita, isang kaibigan ni Marisa, ang naglakas loob pumasok sa silid para patunayan na gawa-gawa lang ito. Pero ilang minuto pa lang sa loob, bigla itong nanginig at muntik himatayin. Sabi niya, may malamig na kamay na humawak sa leeg niya. Ang litrato isang gabi
nag-selfie si Marisa para ipadala sa pamilya. Ngunit nang tingnan niya ang litrato, sa likod niya ay may nakatayong babae. Nakangiti pero walang mukha. Panaginip na panaginipan niya si Rosa, nakatayo sa gilid ng kama, paulit-ulit na sinasabi, "Hindi ako nakauwi. Hindi ako nakauwi." Pagkagising niya, pawis na pawis at nanginginig. Nadaganan isang gabi, bigla siyang nagising na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Pero malinaw niyang nakita ang multo ni Rosa nakaluhod sa ibabaw niya. Pagkakasakit, unti-unti siyang nanghihina. Lagi siyang nilalagnat. Madalas na sinisipon at inuubo. Sabi ng mga kasama, baka overwork lang. Pero ramdam ni Marisa na may ibang dahilan. Ang pangalan sa salamin, habang naliligo, biglang nabuo ang pangalan niya sa salamin na nababalutan ng hamog. Marisa. Wala namang ibang tao sa banyo. Lumalabas na ang multo. Hindi lang sa silid niya nagpapakita si Rosa. Kahit sa kusina, sa hallway, at minsan pati sa trabaho, ramdam niya ang presensya nito. Pagka wala isang araw, isa sa mga kasama niyang OFW sa dorm, biglang nawala. Naiwan ang mga gamit, pero hindi na ito muling nakita. Pagbalik, pagkaraan ng 2 araw, bumalik ang nawawalang kasamahan. Tahimik lang ito, walang imik. Pero napansin ni Marisa, iba ang mga mata nito. Parang hindi na siya ang dating OFW na kilala niya. Ang pangalan, sa isa sa mga pahina ng diary, nabanggit ang pangalan, Rosa de la Cruz. Kinilabutan si Marisa dahil sa tuwing nagpapakita ang multo, naririnig niya ang bulong ng pangalang Rosa. Ang katotohanan, may isang veteranong OFW na nagkwento. Si Rosa raw ay hindi basta nawala, nagpakamatay daw ito sa mismong silid na tinitirhan ngayon ni Marisa. Mula noon, wala nang gustong tumira roon. Ang lumang telepono, habang naglilinis, may nahulog na maliit na kahon mula sa kisame. Sa loob, may lumang cellphone na sira na. Sinubukan niyang i-charge at laking gulat niya nang umilaw pa ito. Mga mensahe na buksan niya ang inbox. May mga text na puro iyak at pakiusap. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko na kaya. At kung wala akong magawa, dito na lang ako mamamatay. Ang huling text sa pinakahuling mensahe, kung hindi ako makauwi, baka dito na rin ako manatili. Habang buhay, bigla siyang kinilabutan dahil natanggap ang text 1 araw matapos ideklara ang pagkamatay ni Rosa. Ang paghingi ng tulong kinagabihan, muling nagpakita si Rosa. Hindi ito nakakatakot kagaya ng dati, ngunit umiiyak. Mahina ang tinig na nagsabi, "Tulungan mo akong makauwi." Sa trabaho, habang nagtatrabaho, nakaramdam siya ng malamig na ihip ng hangin. Paglingon niya, nandoon si Rosa nakatayo sa tabi ng kanyang amo. Nataranta siya at muntik nang mabagsak ang hawak na tray. Napapansin na siya nagsimulang mapansin ng mga kasamahan niya na parang may kausap si Marisa kahit mag-isa. "Bakit parang lagi kang may kinakausap?" tanong nila. Hindi siya makasagot ng maayos. Pinagtatawanan dahil sa kanyang kilos, naging tampulan siya ng biro. Sinasabi ng ilan na nasisiraan na siya ng bait. Ngunit ang totoo, siya lang ang nakakakita kay Rosa at alam niyang hindi siya nag-iisa. Delikado na, isang gabi habang natutulog, bigla siyang nagising at nakita si Rosa na nakatayo sa tabi ng kama, hawak ang isang kutsilyo. Hindi siya sinaktan, pero ramdam niya kapag hindi niya natulungan ang multo, siya mismo ang magiging susunod na biktima. Ang dasal nagpasya si Marisa na magdasal gabi-gabi, hawak ang rosaryo. Ngunit sa tuwing ginagawa niya ito, mas nagiging malakas ang kalabog at kaluskos sa silid.
Parang galit ang kaluluwa. Ang estranghero isang Arabo na matagal nang nagtatrabaho sa building ang lumapit kay Marisa. Mahina ang boses nitong sabi, hindi suicide ang nangyari kay Rosa. May tinatago ang mga amo niya. Ang lihim ikinuwento ng estranghero na minsan daw narinig niya ang pagtatalo ni Rosa at ng amo. Kinabukasan, natagpuan na lang itong patay. Ngunit ang dahilan ng pagkamatay ay agad na sinabing nagpakamatay. Ang pagpatay lalong tumindi ang kaba ni Marisa nang marinig na pinatay daw talaga si Rosa at itinago ang lahat bilang kasong suicide. Hindi siya pinayagang makauwi. Ang kanyang pamilya sa Pinas walang nalaman. Mas malakas simula nang malaman ang sikreto. Naging mas malakas ang presensya ni Rosa. Sa bawat sulok ng dorm, naroon siya. Nakikita na rin siya ng iba, ngunit parang multong nakasunod lamang kay Marisa. Ang pagkamatay isang kasamang OFW ang biglang nagkasakit at namatay sa hindi malamang dahilan. Lahat ay natakot. May nagsabing baka kinuha siya ng kaluluwa kapalit ng hindi pagtulong kay Rosa. Ang kutob nagising si Marisa sa isang bangungot. Nakita niya ang sarili niyang nakahiga sa kabaong habang nakangiti si Rosa. Pagdilat niya, hawak niya pa rin ang rosaryo pero wasak na ito. Ang hiling, nagpakita ulit si Rosa, umiiyak. Pitpitin mo ako, pauwiin mo ako. Paulit-ulit na iyon ang naririnig niya kahit gising. Ang pakiusap naintindihan na ni Marisa. Hindi makaalis si Rosa dahil naiwan ang kanyang katawan sa banyagang lupa. Ang kaluluwa'y nakakulong sa dormitoryo, naghahanap ng paraan para makabalik sa sariling bayan. Ang lihim na nagdesisyon si Marisa. Hindi niya sasabihin kanino man. Pipilitin niyang tulungan si Rosa kahit siya lang mag-isa ang nakakaalam ng katotohanan. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang napakalaki ng kapalit. Mga tinig sa dilim, sa bawat sulok ng silid, naririnig na ni Marisa ang tinig ni Rosa. Kahit anong takpan niya ng una ng tenga, malinaw pa rin ang bulong, uuwi tayo, uuwi tayo. Ang dugo sa leeg isang gabi, nagpakita si Rosa na may sugat sa leeg. Tumutulo ang dugo. Ang mga mata'y puno ng galit at lungkot. Ramdam ni Marisa ang sakit na dinanas nito bago bawian ng buhay. Ang pag-uwi, dumating ang araw na uuwi na si Marisa sa Pilipinas. Laking ginhawa niya, ngunit may kaba sa puso niya. Tila ba may kasamang nakatingin sa kanya habang nag-iimpake. Nahila. Habang inaayos ang maleta, bigla siyang nahila papasok ng silid. Mabilis na sumara ang pinto at hindi siya makalabas. Ang buong dorm ay nakarinig ng malalakas na sigaw, pero wala ni isa ang nakapasok. Ang pagkakulong, nasa loob siya, umiiyak, nagmamakaawa. Si Rosa ay nakatayo sa harapan niya, unti-unting lumalapit. Ang boses ay nanginginig, "Huwag mo akong iwan, isama mo ako." Ang pakikipag-usap naglakas loob si Marisa. "Rosa, sabihin mo, paano kita matutulungan?" Napaluhod ang multo, umiiyak, sabay bulong, "Hindi ako makaalis dito hanggat hindi na iuuwi ang katawan ko." Ang pag-amin, nalaman niya na ang labi ni Rosa ay hindi pala inuwi sa Pilipinas. Itinapon lamang sa isang lumang hukay malapit sa dormitoryo. Doon nakakulong ang kaluluwa nito. Ang paghuhukay sa tulong ng estrangherong Arabo, lihim na hinanap ni Marisa ang lugar. Sa ilalim ng tuyong lupa, may natagpuang kalansay na nakabalot sa lumang damit pang trabaho. Walang duda, kay Rosa iyon. Ang pag-uwi ni Rosa, nagawa nilang iuwi ang labi ni Rosa sa Pilipinas. Nang dumating ang kabaong sa kanyang bayan, naramdaman ni Marisa ang biglang gaan ng paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog siya ng mahimbing.
ang maliit na anino sa wakas. Nakauwi rin si Marisa sa Pinas. Akala niya'y tapos na ang lahat. Ngunit habang nagbubukas siya ng maleta, napansin niyang may maliit na anino na gumapang mula sa loob at isang malamig na bulong ang umalingaw-ngaw. Salamat, sinamahan mo ako. Mga kaibigan, natunghayan ninyo ang isang kwento ng dilim at takot. Paalala lang, hindi lahat ng iniwan sa ibang bansa ay nakakabalik. Minsan, may kaluluwang naiipit at naghihintay ng makakasama. Ako, si Midnight Storyteller, nagpapaalala. Magdasal bago matulog dahil baka sa susunod na paggising mo, may nakaupo na rin sa dulo ng iyong kama.